kwentong mapapakinggan nyo ay pinadala ng isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Brenda. Sa isang lalawigan sa hilagang bahagi ng Visayas, 1982, may isang pamilya ang nagbakasyon. Matagal na kasing hindi nakikita ng babae ang kanyang mga magulang at kapatid mula nang siya'y mag-asawa. Natawagin na lang natin sa pangalang Rina. 3 silang lahat. Kasama nilang mag-asawa ang nag-iisang anak nila noon na 5 taong gulang pa lamang. Nasorpresa ang mga kaanak ng babae sa gagawin nilang pagbabakasyon. Masayang-masaya sila nang malaman mula sa isang telegrama na kanyang ipinadala bago pa sila umuwing mag-anak. Kaya pinaghandaan talaga ng kanyang mga magulang at kaanak ang kanilang pagdating. Nang naroon na sila sa bahay ng kanyang mga magulang, ay nagulat sila sa dami ng mga taong naroon at naghihintay sa kanila. Parang piyesta sa dami ng tao at mga preparasyong isinasagawa. Hindi magkamayaw sa kasiyahan ang mga ito. Bagay na ikinatuwa rin niya dahil naisip niya na ganun pala siya kahalaga sa kanyang mga kamag-anak. Hindi rin magkanda-ugaga ang mga ito. Bawat isa sa kanila ay abalang-abala sa mga ginagawa, mapabata man o matanda. 3 baboy ang kinatay para sa kanila. Nasabi pa ng mga magulang ni Rina, sinadya nilang 3 malalaking baboy ang kanilang inihanda sa pagdating nila dahil ibinase nila iyon sa kanilang bilang na mag-anak. Kaya tag-isa daw sila doon. Bawat isa sa kanila ay tinumbasan nila ng isang baboy. Nagpasalamat naman siya sa kanyang mga magulang. Ganon din sa kanyang mga kapatid na kumpleto at naroon ding lahat. Hapon na nang matapos sila sa kanilang mga ginagawang pagluluto at paghanda. Kung kaya, wala na silang sinayang pa na sandali at agad na pinasimulan ang kasiyahan. Nagsalitang sandali ang kanyang mga magulang at sinabing masayang-masaya sila na makapiling ang buo niyang mag-anak. Buti naman raw at naisipan niyang bumalik at magbakasyon. At nagsimula na silang magkainan at mag-inuman. Habang kumakain ay sinabi niya sa kanyang mga magulang at kapatid na nais ng kanyang mag-ama na mag-eskarsyon. Nais nilang maligo sa dagat pagkat nabanggit niya sa kanila na magaganda ang mga dalampasigan doon sa kanilang probinsya. Biglang napaisip ang kanyang mga magulang at kapatid. Pero pagdakay, pumayag na rin ang kanyang mga magulang at sinabing bukas na bukas din ay maliligo sila sa dagat. Tumagal ng mahabang oras ang kanilang kasiyahan. Una nang nakatulog ang kanilang anak. Nais nilang maligo sa dagat pagkat nabanggit niya sa kanila na magaganda ang mga dalampasigan doon sa kanilang probinsya. Biglang napaisip ang kanyang mga magulang at kapatid. Pero pagdakay, pumayag na rin ang kanyang mga magulang at sinabing bukas na bukas din ay maliligo sila sa dagat. Tumagal ng mahabang oras ang kanilang kasiyahan. Una nang nakatulog ang kanilang anak. Dala na rin marahil ng sobrang pagod. Pero silang mag-asawa ay nanatiling gising at nakipagsayahan sa lahat ng taong naroon. Nakipag-inuman din silang pareho sa mga ito. Na maghahating gabi na ay tumayo si Rina at naisipang silipin ang kanilang anak sa silid na tinutulugan nito. Kung kaya,
Kanya na munang ipinakiusap ang sarili sa mga kaharap at sinabing sisilipin niya lang munang sandali ang kanilang anak. Nagpaalam din siya sa kanyang asawa. At dahil sa medyo tinamaan na rin siya sa kanyang nainom, kung kaya naging maingat siya sa kanyang ginawang paglalakad papasok doon sa bahay. Nagdahan-dahan siya. Nung nasa loob na siya ng bahay at naglalakad na papunta sa silid na tinutulugan ng kanyang anak, ay may madaraanan siyang isa pang silid. At habang papalapit siya doon, ay napansin niyang parang mayroong nag-uusap sa mahinang tinig. Kung kaya, mas naging marahan pa ang ginawa niyang paglalakad. At sinubukang pakinggan kung ano ang kanilang mga pinag-uusapan. Sinubukan din niyang alamin sa pamamagitan ng kanilang mga tinig kung sino ang mga nag-uusap na iyon. At nakilala niya ang kanilang mga boses. Narinig niya ang kanyang mga magulang at nag-uusap-usap sila ng kanyang mga kapatid. At mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Inilapit pa niyang mabuti ang kanyang pandinig sa may dingding upang mas marinig ang kanilang mga sinasabi. Pero biglang nagbukas ang pinto kung kaya agad siyang umayos at patay mali siyang tinungo ang silid kung saan natutulog ang kanyang anak. Pero napansin siya ng kanyang ina at siya'y tinawag nito. "Nariyan ka pala," sabi pa nito sa kanya. "Oo, Nay. Sisilipin ko lang sana si Junjun," sabi naman niya. "Ah, ganun ba? Nag-uusap-usap kasi kami ng mga kapatid mo tungkol sa lupang mamanahin nyo. Naisip kasi namin ng tatay mo na napapanahon na rin para pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Mas mabuti nang habang maaga ay maisaayos na namin ang lahat dahil hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari." "Ah, ganun po ba? Sige po. Pupuntahan ko lang muna si Junjun. Siya nga pala, napag-usapan rin namin ng mga kapatid mo ang tungkol sa gagawin nating excursion sa kinabukasan." "Salamat po, Nay. Sige po." Tinabihan na ni Rina ang kanyang anak sa pagtulog. Maya-maya ay naramdaman niyang sumunod na rin at tumabi sa kanya ang asawa. Kinabukasan ay naligo nga sila sa dagat. Madilim-dilim pa ay naririnig na niya ang mga kamag-anak at kaibigan ng kanilang pamilya na mga abalang-abala ng naghahanda. Kung kaya, bumangon na rin si Rina. Inayos at inihanda na rin niya ang kanilang mga dadalhin. Hindi na muna niya ginising ang kanyang mag-ama at hinayaang magpahinga pa at matulog ang mga ito. Nang sumikat na ang araw, ay sa kanya palang sila ginising. Pinag-almusal lang at kanyang pinaghanda na rin. Marami pang pagkain ang natira mula sa 3 baboy na kinatay. Kung kaya, hindi problema ang pagkain na kanilang babaunin at dadalhin. Malayo ang dagat mula doon sa bahay ng mga magulang ni Rina. Pero matyaga silang naglakad. Minabuti na nilang maglakad kaysa ang sumakay ng pampaserong sasakyan. Dahil kakailanganin din naman nilang maglakad ng malayo bago pa makarating sa may sakayan. Mag-aalas 10 na nang sila'y dumating doon sa kanilang paliliguan. Masayang masaya ang mag-ama ni Rina. Iyon ang para sa kanya ay matuturing
na pinakamasayang sandali nilang mag-anak. Pero iyon na rin pala ang huli. Pagkat wala siyang kamalay-malay na ang kanilang mga kasama ay aswang na lahat at tumahanap lamang ng magandang pagkakataon para sila naman ang ihanda at pagsaluhan. Lingid sa kaalaman ni Rina, siya ay isang ampon lamang at ang kanyang mga magulang at kapatid, kasama na ng iba nilang mga kamag-anak at kaibigan, ay pawang mga nahawaan na ng pagiging aswang at masayang masaya sila nang malamang magbabakasyon sila Rina. Kung kaya naghanda ang mga ito pagkat itinuturing nilang espesyal na araw iyon. Matagal-tagal na rin kasi na hindi sila nakakain ng sariwang karne ng tao pagkat iniiwasan na ang kanilang lugar ng mga ito. At kaya pala nag-uusap-usap ang kanyang mga magulang at kapatid ay hindi tungkol sa lupa nung nagdaang gabi, pagkat tutol ang mga kapatid niya sa sinasabi at plano niyang pag-e-excursion, dahil ang gusto ng mga ito ay ang pagsaluhan na sila nung gabi ring iyon. Pero hindi pumayag ang kanilang mga magulang at sinabing pagbigyan na ang kahilingan ng kanilang kapatid. Tutal naman ay huli na iyon. At gano'n na nga ang nangyari. Pag-uwi nila ay nagulat na lamang si Rina nang magising siya na nakagapos na. Nakatulog kasi sila dahil sa matinding pagod. Kung kaya, mabilis silang nakatulog ng mag-anak niya ng maimbing. At nasindak silang mag-anak sa nakitang itsura ng mga nilalang na nakapaligid sa kanila. Mga pawang nakahubad at walang suot na pangitaas. Nagtatayuan ang kanilang mga buhok at mga naglalaway. Nanlilisik din ang kanilang mapupulang mga mata. At tila ba takam na sila ay matikman na. At bago pa isinagawa ng mga ito ang masamang pakay sa kanila, ay ipinagtapat kay Rina ng kanyang mga magulang ang lahat. Nalapis naman niyang ikinabigla at ikinagulat. Wala na silang nagawa ng kanyang asawa nang itaas na ng mga ito ang kanilang matatalas na itak. At una nang inilagay sa napakalaking kawa ang kanilang nag-iisang anak. Matapos iyon ay isinunod naman ang kanyang asawa. At kahit anong iyak ang gawin niya, kahit anong pagmamakaawa niya, ay baliwalang lahat iyon sa kanila. Parang ibang-iba na talaga ang mga ito. At para bang hindi siya nakikilala. Pakiramdam niya ay ibang tao talaga ang pagtuturing sa kanya. At kahit minsan ay wala silang pinagsamahan. Tumingala na lamang siya at umusal ng maikling panalangin. At ipinagpasa Diyos na lang ang lahat. At isinunod na rin siya ng mga ito. Makalipas ang ilang oras, ay pinagsaluhan na sila ng mga hayok na aswang. Kapwa sila dumidila at sumisipsip pa sa kanilang mga daliri habang ninanamnam ang sariwang karne ng kanilang bagong biktima. Pero isa sa kanila ang hindi nagpahalatang hindi kumain. Kahit tikim ay hindi niya ginawa, pagkat mahal na mahal niya ang kanyang kababata. Kahit na hindi siya ang napusuan nito at napangasawa, ay naroon pa rin ang espesyal na pagtingin niya para kay Rina. At hindi niya maatim na kainin ang babaeng pinakamamahal niya. Labag nga sa loob niya ang mapait na sinapit ng kanyang kababata na puno ng galit ang kanyang dibdib. At dahil sa pangyayaring iyon, ayun ang naging daan para talikuran na ang kanilang samahan. Nung gabi ring iyon, nang makahanap siya ng pagkakataon, ay tumakas siya at ng ibang bayan. Pinatotohanan niya at kanyang kinumbinsi ang mga tao
na totoong kumakalat na balita tungkol sa mga aswang doon sa kanilang lugar. Ipinamalita niya sa mga tao na iwasan ang kanilang lugar na yon at pinaalam din niya ang tungkol sa isang mag-anak na kinatay ng mga aswang doon. Kaya simula noon ay tuluyan na talagang iniwasan ng mga taong dumaan sa lugar nila at naging mas maingat pa ang mga ito. Ako nga po pala si Edna. Hindi ko po tunay na pangalan. Medyo maselan po kasi itong ibabahagi kong kwento sa inyo. Tungkol ito sa kalugar namin noon. Naitago na lang po natin sa pangalang Simang. Si Aling Simang po ay kilala sa lugar namin na masarap magluto ng ulam. Dati ay matyaga pa nitong inilalako ang kanyang mga panindang ulam. Pero kalaunan, nang medyo kumita at umasenso, ay nagpagawa na siya ng maliit na karinderya. Nagpagawa siya malapit sa may tabi ng kalsada na malapit lang din sa bahay niya. Ang pinakasikat sa mga lutuin ni Aling Simang ay ang kanyang bopis. Kahit ako ay talagang nasasarapan sa bopis niya. Ewan ko ba, pero basta kakaiba yung bopis ni Aling Simang sa lahat ng mga natikman ko. Minsan, nang magdaos ng kapistahan yung katabi naming bayan, ay napagkasunduan na yung magkakaibigan na makipagsayawan. Nakagawian na kasi talaga namin yon. Halos lahat naman kasi ng mga kabinataan at kadalagahan sa amin ay dumadayo talaga at dumadalo ng sayawan. At hindi talaga kami umuwi noon hanggat hindi natatapos yung pasayaw. Sinulit talaga namin. At nang nagsisimula na silang magligpit, ay napansin namin parang mga langgam na nagsisisunuran yung mga tao kung saan dumaraan yung karamihan. Hanggang sa naabutan na kami ng pagpatay ng huling ilaw dahil sa makipot kasi yung dinaraanan palabas. At ang dami talaga mga tao na dumalo. Kung kaya natagalan pa kami bago nakalabas. Madaling araw na nung mga oras na iyon. Pasado 1:00 na yata kung hindi ako nagkakamali. At dahil sa wala ng masasakyan kung kaya alay lakad kami ng mga kaibigan ko. Ayos lang din naman dahil sa marami din ang naglalakad. Wala kasing may motor sa amin kahit na isa. Kaya ayon, napagod na sa kakasayaw, ay napagod pa kami sa paglalakad. Pero hindi naman masyadong malayo. Dahil idinaos yung sayawan sa basketball court na halos boundary lang nung sa lugar namin. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, ay narating na rin namin sa wakas yung aming lugar. Pero hindi namin akalaing may makikita kaming kakaiba. Medyo maliwanag ang buwan noon kung kaya nakita talaga namin yung malaking lumipad ng mabilis sa may una namin. Kaya napahinto talaga kami noon. Pero 3 lang kami na nakakita doon. Yung ibang kasama kasi namin ay abalang-abala sa kakadaldal at kinakausap kami. Kaya panay ang pagtatanong nila sa amin kung bakit daw kami biglang uminto. Parang ayaw na nga namin magpatuloy pa sa paglalakad dahil naisip namin na baka naroon lang iyon sa unahan at inaabangan kami. Naisip din kasi namin na baka nakita kami noon at may naisip na gawing masama sa amin. Pero mapilit yung ibang kasama namin. Wag daw kami magpadala sa aming takot. At sigurado daw sila na guni-guni lang namin yon. Pero ipinagpilitan namin na 3 kaming nakakita. Sinabi naman nila na baka malaking ibon lang o
o kaya ay kabog. Yung kabog po na tinutukoy sa amin ay isang uri po ng paniki na napakalaki. Dahil sa sinabi nila at pagpupumili, ay wala na rin po kaming nagawa pa kundi ang magpatuloy at sumunod sa kanila sa paglakad. Nang malapit na kami sa karinderya ni Aling Simang, ay nagbiro ang isa naming kasama at sinabing katukin daw namin at makikain kami dahil nagugutom na raw siya sa haba ng aming nilakad at walang tigil na kakasayaw. At hindi rin daw kasi siya nabusog sa mga pinagbibili namin doon sa sayawan. Pero sineryoso naman ang isa naming kaibigan ang birong iyon na kanya iyong pinatulan. Sinabi niya na tulog na si Aling Sima at siguradong maabala namin ito sa kanyang pamamahinga. At nagtawanan kami bigla dahil seryoso talaga ito, gayong biro lang naman iyon. Siyempre, alam naman namin na tulog na yun si Aling Simang, hirit tuloy ng isa. Pero biglang sumabat ang best friend ko at sinabing, paano kung siya yung nakita natin kanina na mabilis na lumilipad? Dahil parang dito lang yung banda sa bahay niya natin nakita, diba? Sabi pa nito. At may naisip na kalokohan yung pinakapilyo sa grupo namin. Maghintay lang daw kami sa may kalsada at kanya daw sisilipin si Aling Simang kung totoo bang natutulog na ito o baka may milagro pang ginagawa. At seryoso ito ng kanya iyong sabihin. Pero kung may gustong sumama sa inyo sa akin, ay tara. Paanyaya pa nito sa amin. At may isang ang malakas ang loob na sumama sa kanya na katulad niya ay maloko rin. At nang tanaw na mula sa kalsada ang bahay ni Aling Simang, ay sinabi nila sa amin na maghintay lang daw kami. Tutol kami sana sa plano nilang iyon pero parang kinikiliti din yung aming imahinasyon. Kung kaya nagka-interes kaming hayaan yung dalawa naming kaibigan. At lumakad na nga ang mga ito papunta sa bahay ni Aling Simang. Habang papalayo sila sa amin, ay sinabi ng matalik kong kaibigan na baka may itinatagong lihim si Aling Simang dahil nakakapagduda ang buhay nito pagkat mag-isang namumuhay at baka mayroon daw itong sikreto sa masarap niyang mga niluluto. At nagkatakutan pa kami, sabay nagtawanan. Nakita naming lumingon pa yung dalawa naming kaibigan at sumenyas na para bang sabik na sabik talaga silang gawin yung naisip nilang kalokohang iyon. At nang halos hindi na namin sila makita, ay lumipat pa kami ng pwesto at napapatingkayat na hinahanap sila. Hanggang sa bigla na lang nakita namin silang nagmamadaling tumakbo at napapatalon pa. Pero tahimik pa rin sila at ni isang salita ay wala silang sinabi. Ngunit sumisenya sila sa amin na para bang sinasabihan nila kaming umalis na. Kaya nagmamadali na rin kaming lumakad papalayo. Maya-maya pa, paglingon ko ay nakita kong nakasunod na rin silang dalawa sa amin. At di nagtagal ay naabutan na rin nila kami. At napawak pa si Arnel sa braso ko dahil sa sobrang pagod at hingal. At may gusto itong sabihin sa amin pero habol-habol pa niya yung kanyang hininga. Pati si Rod na sumama sa kanya ay humihingal din. At hawak pa ang kanyang dibdib na tila ba nahihirapan itong huminga. At nang makabuelo ng mga ito ay nag-uunahan sila nagkwento tungkol sa kanilang mga nakita. Sabi kaagad ng isa, aswang daw si Aling Simang. Yung isa naman ay may kamay na binabanggit. Kung kaya naguluhan kami sa kanilang dalawa. Kaya pinahinto na lang namin sila pagkat wala namang kaming maintindihan sa kanilang mga sinasabi dahil sa nagsasapawan sila. Iminungkahi ko na bilisan na lang namin at doon na lang nila ikwento
pagdating sa bahay ng best friend ko. Nagpasya kasi kaming doon muna matulog sa bahay nila Nilda. At pagdating namin sa bahay nila, pagkapasok namin, ay minadali namin sila na ikwento na kung anong kanilang nakita. Pero isa-isa lang, pagpapaalaala pa namin sa kanila. At naupo kami sa gilid ng mesa at naisipang magkape. Sabi ni Arnel, nasabi daw niyang aswang si Aling Simang dahil sa nakita niya nung nakakatakot nitong anyo. Nakabuhaga gumano ang mga buhok nito at nanilisik ang kanyang mga mapupulang mata. Sabi naman ni Rod, nakita nilang isang putol na kamay na nasa ibabaw ng mesa habang abalang-abala si Aling Simang sa pagtatagtad ng karne. Kaya hinala nila, hindi yon karne ng hayop. Malakas ang kutob nilang kabahagi ang kamay na yon sa karneng tinatagtad niya. At biglang napabulala si Nilda at sinabi nagkatotoo yata yung kanilang mga sinabi. At bigla kaming kinabahan nang maalala namin na nakabili kami at nakakain sa mga itinitinda nitong ulam. Napaborito ko pa nga ang bopis na niluluto nito dahil nga sa iyon ay kakaiba. Parang gusto ko tuloy masok ng mga oras na yon. Maya-maya ay narinig naming nagising na ang tatay ni Nilda at lumabas ito ng kwarto. Kaya bigla kaming natigilan. Nang mapansin kami nito ay bumati kami at niyaya ito magkape. Itinaas lang nito ang isang kamay sa amin at dumiretso na sa banyo. Kung kaya nagpatuloy kami sa aming pinag-uusapan, pero sa mahinang boses lang. Maya-maya ay lumabas na ang tatay ni Nilda mula sa banyo. Kung kaya huminto muna kami at tumahimik kaming muli. Nang nakapasok na ito sa kwarto, ay sinabi ni Rod na ibang klase daw palang mamalengke si Aling Simang. Nag-isip kami ng paraan kung paano namin pipigilan ang mga taga sa amin na bumili pa ng ulam kay Aling Simang. Pero makailang ulit din muna naming tinanong sila Arnel at Rod kung totoo ba talaga ang kanilang mga sinasabi at kung sigurado ba talaga sila sa kanilang mga nakita. At siniguro naman nila iyon sa amin. May naisip kaming paraan, pero maya-maya ay isa-isa na kami nakakaramdam ng pagod at antok. Magkakasunod na kami nagikap, kung kaya nagkayaan na kaming matulog. Nang nakaidlip na ako, ay bigla akong narinig ang pagtilaok ng manok. Umaga na rin pala, naisip ko. Pero hindi ko yun pinansin at itinuloy ko yung aking pagtulog. Tinanghali na kami pare-pareho ng gising, kaya nang bumangon kami, ay nagmamadali kaming lahat. Dahil baka maubusan kami ng ulam sa karinderya ni Aling Simang. Kaya matapos makapaghilamos, ay umalis na kami kaagad at tinungo ang karinderya niya. Ako lang at si Nilda ang dumiretso. Ang iba naming kaibigan ay naghintay lang sa di kalayuan. Bumili kami ng paborito kong bopis at umalis na rin kaagad. Bumalik kami sa bahay nila Nilda. Pero sa daan pa lang ay itinapon na namin yung aming binili at naghiwa-hiwalay na kami at ginawa yung parte ng bawat isa. Si Arnel at Rod ay pinalipas lang ang halos isang oras at bumalik sa karinderya ni Aling Simang. Pero kunwari ay napadaan lang sila. Ngunit habang dumaraan ay malakas ang kanilang ginagawang pag-uusap na sinasadya talaga nilang iparinig kay Aling Simang at sa ilang taong naroon sa karinderya na kumakain ang kanilang mga pinag-uusapan. Pinagkukwentuhan nila na sumakit daw ang aking tiyan matapos na kumain ng biniling bopis kay Aling Simang. At nagpasya umano ang aking mga magulang na patingnan ako sa manggagamot. At kasalukuyan na raw akong sinasamahan ng aking mga magulang papunta doon.
Napansin nilang biglang nagkumahog si Aling Simang. Kitang-kita nila kung paano ito nataranta. At nakiusap pa ito sa mga tao pagkat magsasara na raw siya. Dahil sa nakaramdam siya ng matinding pagod. At umayong lahat sa aming plano ang mga nangyari. Mabilis pa sa alas 4, nanilisan ni Aling Simang ang bahay niya. Nang tanongin daw ito ng isang taga roon sa lugar namin, ay sinabi nitong pupunta lang daw sa kanyang kamag-anak pagkat may patay daw sila. Pero babalik din daw kaagad siya. Pero iyon na, ang huling beses na nakita si Aling Simang sa lugar namin. Kung kaya nauso pa sa amin noon ang biruan tungkol sa mga lutong ulam at pamamalengke na tumutukoy at ang pinapatungkulan ay si Aling Simang. Magandang gabi sa iyo, Sir PB. May nais lang sana akong ibahaging kwento. Bali karanasan po ito. Nang sabihin na lang nating malayong kamag-anak ng lolo ko. Siya kasi ang nagbahagi sa akin ng kwentong ito. Ayon kay Lolo Muling, naganap ito noong mga dekada 50 pa, na kung saan doon umano sa kanilang baryo ay malaganap ang mga paniniwala at pangyayari ukol sa mga kababalagan. May mga tao pa nga noon na nakakakitaan ng iba't ibang kakayahan na masasabing hindi pangkaraniwan. At isa na dito ang malayong kamag-anak ni Lolo na si Jose. Ikatlo na daw niya ito, nang ibig niyang sabihin ito ay kanya ng third cousin. Minsan ay nasaksihan nila itong nagbubuhat ng sako-sakong mais. Humanga talaga sila sa angking lakas ni Jose. Noong mga panahong iyon kasi sa lugar nila ay talagang nagsisikap ang mga kalalakihan na maging malakas. Lalo pa nga at mabibigat ang mga gawain sa araw-araw. Kaya katakot-takot na kantsaw ang aabutin mo kapag ikaw ay isang lampa at mahina. Pero si Jose ay napakalakas. Kaya pa nga nitong bumuhat ng 2 sako ng bigas ng sabay. At hindi lang iyon, napakalayo pa ng pinagdadalan at tuloy-tuloy niyang ginagawa iyon na hindi man lamang nagpapahinga at humihinto kahit na sandali. Minsan nang magkasama silang magpinsan, pati na ng iba nilang mga kaibigan, ay nadaanan nila ang isang kababaryo na namumroblema. Na malayo pa lang sila ay kanila nang naririnig ang malakas na pagsigaw nito. Nang puntahan nila ay nakita nilang nag-aaway pala ang mga alaga nitong kalabaw. Kaya nang makita sila ay agad na hiningi ang kanilang tulong. Pero natakot sila. Kahit si Lolo Muling ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na tulungan yung matanda. Dahil sa malaki ang mga kalabaw at ang laki din na mahaba pa ang sungay nito. Nagaling pa umano sa Mindoro ang lahi ng mga iyon. Kung kaya ito ay yung tinatawag na buffalo. Kaya kahit ang lumapit man lang ay hindi na nila tinangka pa. Pagkat nakikita nila kung gaano kalakas
yung nag-aaway na dalawang kalabaw. At sigurado silang may isang mamamatay sa mga ito kapag hindi napag-iwalay. Dahil grabe ang kanilang pagsusungayan, na kanila pang naririnig ang malalakas na pagtunog sa tuwing magtatama ang sungay ng mga ito. Nang bigla silang nagulat. Nakita kasi nilang tumakbo si Jose sa kinaroroonan noong dalawang nagsusungayan na kalabaw, at nang makalapit ay mabilis na binigyan ng isang suntok ang isa sa mga ito na tumama sa panga. At nanlaki umano ang mata nila Lolo Muling nang makita nilang bumagsak ang kalabaw. Nabuwal iyon sa lupa, na naging dahilan naman para tumakbong papalayo yung isa. Laking pasasalamat nung kababaryo nila kay Jose, dahil kung hindi sa kanyang ginawa ay siguradong may maitatapang kalabaw sa isa sa mga ito. Pero ang mga kakayahan ni Jose ay hindi lamang minsan nasaksihan ni Lolo Muling. Ayon sa kanya, nang minsang pinuntahan niya ito sa kanilang bahay para yayaing magpabayan, ay sinabi nitong mauna na at hintayin na lamang siya sa may kalsada. Aasikasuhin daw muna niya yung kanilang mga alagang hayop. Nakasalukuyan na nitong tinatawag yung mga alaga nilang manok, at nakita nga niyang may hawak itong bao na may lamang mga mais. Nasa gawing bulubundukin kasi sila nakatira, at yung kalsada na tinutukoy nito ay yung malapad na kalsada na siyang pinaka-highway kung saan dumaraan yung mga sasakyan, at malayo ito sa kanila. Mayroon itong mga 5 kilometro na nung mga panahong iyon ay bibihira pa lamang ang mga sasakyan at hindi pa simentado ang mga daan, na ang dalawa pa ngang bumabiyahe noon sa kanilang lugar ay yari pa umano sa kahoy. Kaya umuna na nga si Lolo Muling, at habang umaakyat sa bukid ay minsan pa niyang sinulyapan ang pinsan niyang si Jose, na abalang-abala sa pagpapakain ng kanilang mga alaga. Nung nasa tuktok na ng bundok si Lolo Muling, ay nakita naman niya sa kabilang bundok si Jose na nakasakay sa kanilang kalabaw at kanya itong isusuga. Naisip ni Lolo na marami pa pala talagang gagawin si Jose, at baka napilitan lamang itong umuo sa kanya dahil nahihiya. Pero baka hindi naman talaga ito sasama. Kaya binilisan na lang ni Lolo yung paglakad at nagpatuloy na. Kailangan niya kasing makarating doon bago pa yung oras ng pagdaan ng sasakyan. Pawisan na si Lolo Muling at pagod sa ginawa niyang mahabang paglalakad. Nang malapit na siya sa kalsada ay huminto siyang sandali at muling nagpahinga. Naisip niyang maaga pa at tiyak na maaabutan naman niya yung pagdaan ng sasakyan. Pinunasan niya muna ang kanyang pawis sa katawan at inayos na ang sarili. Pati yung pagkakatupi ng kanyang pantalon ay kanya na ring iniayos at ibinalik sa dati, bago siya muling nagpatuloy sa paglakad. Ngunit nagulat siya. Ilang beses pa umano niyang kinusot ang kanyang mga mata
at sinipat na mabuti. Dahil gusto niya makasiguro kung ang pinsan nga ba niyang si Jose yung kanyang natatanaw na naroon sa waiting shed na gawa lamang sa ilang kawayan at pawid. Na nakaupo ito at tila siya pa ang hinihintay. Hindi siya makapaniwala. Paano nangyari iyon na nauna pa ito sa kanya doon? Samantalang yung daan na tinahak niya ang siyang pinakamalapit na daan papunta doon. At hindi naman niya ito nakita o nakasabay sa daan. Paglapit niya ay tinanong siya nito kung bakit ang tagal niya. Kanina pa raw itong naghihintay sa kanya. Hindi kaagad nakaimik si Lolo Muling dahil sa takang-taka talaga siya. Napaka-imposible daw na dumaan ito sa iba at pagkatapos ay mauuna pa doon. Kaya muli siyang pinansin ng pinsan at sinabing para daw siyang nakakita ng multo. Ang tanging nasabi na lang ni Lolo Muling nung sandaling iyon ay paano raw niya nagawa iyon. Natanging ngiti lang naman ang isinagot sa kanya ng pinsan. Maya-maya ay dumaan na ang kanilang sasakyan. Kung kaya sumakay na sila. Sabi pa ni Lolo, sa tuwing sila ay magkakayayaang mangisda, ang laging maraming nahuhuli sa kanilang magkakaibigan ay ang pinsan niyang si Jose. Ganon din kapag sila ay nangangaso. Laging ito ang maraming nahuhuli at naiuuwing hayop. Kaya naman sa kanilang baryo ay sikat at kilalang kilala talaga si Jose. At ito rin ang gustong-gustong makainuman ng halos lahat na taga roon, lalo na ng mga matatanda sa kanilang baryo. Dahil hindi umano nawawalan ito ng pulutan. Napagkukwento pa ni Lolo nang minsan niya rin itong makainuman ay napatunayan niyang totoo nga ang kanyang mga nababalitaan. Nung mag-inuman kasi sila ay bigla na lang itong nagpaalam sandali at umalis. Pagbalik nito ay may dala ng 2 malalaking isda na kanilang ipinagtaka. Dahil malayo naman ang ilog sa kanila na siguradong aabutin ka ng ilang oras bago makabalik. At wala din namang palaisdaang malapit doon. Na nung makita ni Jose ang matinding pagtataka sa kanilang mga mukha ay sumenyas na lamang ito na kanyang inilagay ang hintuturo sa gitna ng kanyang mga labi na para bang sinasabi na wag na lang silang maingay at wag nang magtanong pa. At ang higit na kinaiinggitan ng halos lahat ng mga kabinataan kay Jose ay yung pagiging malapit nito sa mga babae. Na hindi naman ito kagandahang lalaki. Sabi pa nga ni Lolo Muling ay di hamak na mas gwapo siya kesa sa kanyang pinsan. At maliit lang din umano itong tao na mabilog lang ang katawan at maskulado, na medyo may kaitiman din ang kanyang balat. Pero napakalakas umano ang hatak nito sa mga babae. Napagkakalarawan pa nga ni Lolo Muling ay para daw may patubalani ito na nagdidikitan ang mga babae, lalo na kapag sila ay nasa mga sayawan. Kaya kapag mga pista ay dumadayo daw talaga sila at lagi silang napapalibutan ng mga babae dahil kay Jose. Pero minsan nang dumayo sila ng pakikipamiesta ay tila tinamaan
ang pinsan niyang si Jose. Nasa baylihan umano sila noon at tulad ng dati ay marami ang mga babaeng nakipagkilala sa kanila at doon na rin pumesto kasama nila. Pero may isa umanong babae na napakaganda na tila hindi man lang pansin ang presensya nila kahit si Jose ay hindi nito pinapansin. Nasabi ni Lolo kung may anting-anting man sa babae si Jose ay tila hindi yata iyon gumana doon sa babae noong mga oras na iyon. Kaya nagkaroon ng kantsawan nang kanilang mapansin ang reaksyon na iyon ng babae na parang pinabaliwala lamang nito si Jose. Hinamon nila ang kakayahan ni Jose at binuyo na kilalanin yung babae na mabilis namang umepekto kay Jose yung ginawa nila Lolo Muling at ng kanilang mga kasama. Nilapitan ni Jose yung babae at nakita pa nilang inilahad ni Jose ang kanyang kamay sa harapan ng dalaga. Pero hindi iyon tinanggap ng babae. Maging sila Lolo umano ay nagulat sa ikinilos na iyon ng magandang babae. Mula sa kanilang kinalalagyan ay kitang-kita nila ang ginawang pagtanggi ng babae kay Jose. At hindi lang iyon, bigla pa itong tumalikod na lalong ipinagtaka nila Lolo. Si Jose, tinalikuran lamang ng babae na isip nila. At halata ang inis sa tila nilamukos na mukha ni Jose nang bumalik ito kanila Lolo. Sa edad nila Lolo noon na mga 17 at 18 ay pwedeng-pwede na umano silang mag-asawa. Sabi ni Lolo ay bata pa umano nagsisipag-asawa ang mga tao noon, lalo na umano pagdating sa mga babae. Edad 15 at 16 umano noon ay nag-aasawa na at naipapakasal. At iyon na nga ang nangyari. Baka sa mukha ni Jose ang kanyang pagkapahiya sa babae, pero may binitawan itong salita na kanya umanong aasawahin ang magandang dalaga. Sabi pa niya kanila Lolo na mapapasa kanya umano yung babae, na dahil doon ay lalo naman siyang kinantsawan ng mga kaibigan at ni Lolo. Pero iyon daw ay katuwaan lang at para mas lalong magpursige si Jose at tutuhanin ang kanyang mga sinabi. Pero wala umano silang kamalay-malay na yun din pala ang magiging dahilan ng pagkakapahamak ni Jose, pagkat may nag-aabang palang trahedya sa kanya na dahil sa kanyang mga pambihirang kakayahan at kaalaman ay ito din pala mismo ang maglalagay sa kanya sa panganib. Dito po natin pansamantalang tinatapos ang kwentuhan po natin para sa gabing ito. At kung inyo pong nagustuhan ang ganitong uri ng mga content, ay huwag nyo na po sanang ipagdamot pa ang inyong like at mag-subscribe na at pindutin ang bell icon at i-click ang all para lagi kayong updated sa tuwing may bago po tayong i-upload na kwento. Mag-comment na rin at ibahagi kung mayroon din kayong mga naging nakakatakot na karanasan sa comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.